kiss of death yan eh. Yung pangalang Duterte ngayon, pag ikaw napadikit doon, todas ka na sa politika. Malamang kaysa hindi. Rapid fire! Sino bumilog sa ulo niyan? Sino bumilog sa ulo ni Sara? At naniwala siyang pampresidente siya. Oo, palitan natin ng seal ng Office of the President. Buwisit. Naloko na. Itong paksyon ng mga siraulo. Sa Maynila, itong si Sara ay... Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Sanay kami sa wala. Kaya walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng Distrito Libo. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple nito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Diba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Saksak mo yan doon sa bibig niya. Sipin mo yan. Nung mabisto yung nakawan, minumura pa yung tumupad sa kanilang tungkulin. Minumura yung nilalait yung mga na nag-iimbestiga. Tungkulin naman nila yun. Kaya may mangyari dyan, kaya walang mangyari, yan alinsunod sa kanilang mandato bilang mga mambabatas, mga kaibigan. Sipin mo yan, nagagawa pa nilang mang-insulto. Gayong sila yung iniimbestigan. Kaya dati sabi natin, dito sa Pilipinas, ngayon, ang mga gumagawa ng masama, pag nabisto sila pagalit Baliktad Dapat ang magalit tayo. Di ba? Yung karapatang magalit, nasa atin lang yun. Wala sa kanilang mga gumagawa ng masama. Di ba? Bakit ikaw ang gumawa ng masama, ikaw pagalit? Tarantado kayo, no? Sika Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Yun na yung kanyang kultura. Pagka nasukol na siya, ang gagawin niyan, pasasamain ka. Pabababain niya ang labanan. Pabababain niya, gagawin niyan cheap. Mababang uri ang labanan. Saan ka po pipintasan yung pagkatao mo? Para mapagtawanan ka, maging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. Hindi ba? Sa paningin ng mga tanga. Pero ngayon mulat na ang marami. Alam na yan, halata na. Kaya nga sila hindi magkandatuto ngayon, kung paano nila palulusutan. Isa lang naman ang nakikita nilang paraan dyan, kundi gumawa ng diversionary tactic. Hindi ba? Magpapalabas sila ng kung ano-anong mga balita para matakban yan at saka mapag-usapan yung personalan. Di ba? Ngayon, kiis ko, hindi kami nakakasiguro dyan. Lalo na ako. Bakit? Nasubaybayan ko si Isko Sana kung hindi ko nasubaybayan. Hindi ho ba? Kayo, yung subaybay nyo, ngayon lang Di ba? Ako, konsihal pa lang yan, nasubaybayan ko na
mga kaibigan, naging vice mayor. Nasubaybayan ko eh. Naging mayor. Okay naman, medyo. Hindi ako nga lang, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang hinangaan ko kay Isko sa lahat ng ginawa niya nung siya maging mayor. Ano yun? Yung paglilinis. Doon sa monumento ni Andres Bonifacio at saka yung bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Pero maliban doon, I'm sorry. Mga kaibigan, wala pa kayong milagrong na ipakita, nakamukha ng nagawa ni Lim, ni Villegas, yan ang mga matitinding mayor sa Maynila. Si Lacson, mga kaibigan, kung tutusin mo, si Lacson, pagka track record sa nagawa, medyo konti ang nagawa ni Lacson. Kaya lang, ang kaibahan ni Lacson, si Lacson mabuting tao rin eh. Si Lacson ay marunong din pumili ng leader, ng susuportahan niyang leader, mga kaibigan. At saka si Lacson kahit na sinuportahan ka niya, nakaupo ka na, nanalo ka na, babanatan ka ni Lacson pagka nagkamali ka. Yun ang Arsenio Lacson ng Maynila, mga kaibigan. Magaling din na mayor, magaling magdala ng liderato, mga kaibigan, at ng kanyang paninindigan. Ano ba? Yan sila, Senator Antonio Trillanes. Believe tayo dyan. Kahit na, paminsan-minsan noon araw, nung pag-upo ni Digong nyo, di ba? Nakikibana tayo dyan kasi, mga kaibigan, hindi pa malinaw sa atin yung mga issue. Di ba? Kasi, before election, late. Tapos, pagkatapos ng election, maaga. Late at maaga. Yung mga pasabog niya. Pero, yung mga pasabog niya na maaga, pagkatapos ng election, before and after election, tumining ngayon lahat. Ganun mga kaibigan Hindi ho ba? Ngayon, napapatunayan natin, totoo ang karamihan o lahat ng sinabi niya. Laban dito kay Presidente Digongyo. Nagkatotoo na lahat. Lumalabas na ang katotohanan, ang tunay na kulay. Kumbaga, itong ahas ay nagpapalit na ng balat. Ngayon, basahin natin ulit yung quotation. Di ba sabi ni Magsaysay, he who has less in life should have more in law. Di ba? Si Magsaysay ang nagsabi niyan Si Quezon, isa sa mga quotation na sinabi ni Quezon yung, my loyalty to party ends when my loyalty to country begins. Di ba? Pero may mas pinakamaganda riyan. Si Erap naman, sabi? Walang kamag-anak, walang kaibigan, di ba? Wala raw kaibigan. Nung maupo, puro kamag-anak at kaibigan ang nagsamantala, di ba? Sino pa? Ba si Ninoy? Ang sabi kay Ninoy, ano ba yung kay Ninoy? The Filipinos is worth dying for. Mga kaibigan. Si Digong nyo, ano sabi? Ba mahaba ito? Ito sabi, iyan ang ko. Yan ang doon ako sa wala talaga. Except si Roque. Nagdala ng hamburger doon. Yan. I went there 10 times. The last time nga, nabutas yung chopper. And I spent hanggang gabi. Hindi ako pumunta doon. Nagpunta ako ng hapon.
hanggang gabi. Yan ang ano. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ang gandang quotation nun, ano, mga kaibigan. Hayop na buhay talaga ito. Maganda ba? Nagandahan ka ba? Tagalog yun, ha? May konting English lang yun, Nora, pero naintindihan mo ba? Naintindihan mo? Isa pa to eh. Oo raw. Wala nga nakaintindi nun eh. Ito po si Percy Lapid. Ang isang kaibigang nagmamahal. Maraming salamat at magandang gabi, Greco Belica. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay